Official Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:02 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Lunes, edisyon kita, Nobyembre 10, 2025. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uling nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa gayuhan bisang tanan. Ining inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupot kita sa buong hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton sa buong hapon, sa nagligad nga semana, inlas-lasan kita ni Bagyo Tino. Subong naman nga weekend, tugtog kay ina, bulubat siya pa no, ang epekto sang Bagyo 1. Pero ting mayo nga balita, kaya na siya, sa hinay, nagway na sang storm signal diri sa aton sa Western Visayas. Kay isang Sunday, amo gid sang mga biyahe nga gin-suspend, ini bangod sang storm signal nga gin pasaka no sa pila ka mga lugar. Actually bilong Western Visayas na paidalon sa signal number 1. Pasalamat lang way na nagkusong pa ang bagyong dito lang gid sa area sang Luzon. Masiling naton nga tuman gid nga naapektuhan alin sa Albay, Catanduanes, sa Northern Luzon. Damo gambal nga baw hindi magkapulo pa huway man ang Pilipinas sa bagyo galing kay magdepende man niya sige hapon no sa forecast kay ang Pag-asa may mga updates man na no pag ginapahibalo ta man ina dayon sa aton nga mga tagbalang. Sa aton nga mga balita no, mga pat-pat kita no sa sining mga updates from Office of Civil Defense, ano kadamo nga mga residente ang naapektuhan. Kaya pila man ka mga tikang ginhimo sang mga local government units sang naglabay ang Bagyo 1 diri sa aton sa Western Visayas. Importante ito nga magamit sa aton ng mga LGUs ilang social media. Inabangod ang social media at akugid ang mabulig sa ila. Labi na kung may mga kinahanglan dira, no? May mga kinahanglan dira ng mga updates na mapahibalo. Kaya hindi dayon bala ma-inform mga aton mga kauturan kaya ang social media do halos tanan sa aton yun nagagamit sang Facebook. So mas madasig lumabasa sa aton mga kauturan. Ang challenge mo man lang dira ang internet kung signal internet connection lang ang mga LGUs ta sigurado gid parang isagit ka dapat din i-consider ta ining linya sa komunikasyon kay balaan mo naga problema may pila ka mga mga aberya nga daan
basta nga may laing siyempre sa kuryente gani mamatsagan taman ngati may pilagi ka mga lugar nga maapektuhan ilan mong purpose na isa may mga ano pa lang nagabuylo pa lang ang bagyo gina burn out na para ngati di man kamo mabutang sa delikado labi na ang aton nga mga linemen dira kung may mga ginakayo sila mo na ngati ano dayon gina burn out pero kung may magkalatumba nga daan nga mga poste sigurado ginayan may mga power interruption may mga ma-preventa ang damo pagit ng kalitan ng kung may mga burnout insindihon talang malabahon talang ang pasensya kay ang mga electric cooperative hindi man na sila gusto nga mag-burnout kasi sila mismo apektado man unless kung ang pila ka mga residente naka-solar haraya may gina sila yaga salig sa kuryente nga ginahatag or gina-distribute sa aton nga mga electric cooperative. Sa dugang panaton ng mga balita, ang Police Regional Office 6 sa ilang flag raising ceremony, ang ilang bisita kay si Police si Army Major General Michael G. Samson. Ang Police Regional Office 6 naghatag man sang pagkilala sa mga outstanding personnel. Ipabati natin sa inyo ang naging mensahe ni Police Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director sa Police Regional Office 6. Executive Police Brigadier General Alexander Mariam, Police Colonel, thank you for coming over. The National Support Units, both administrative personnel, Team PR6, gentlemen, ladies and friends, muli isang magandang umaga sa ating lahat. First, we sincerely thank our guest of honor speaker, a man of honor, leadership, and integrity, for joining us today and inspiring our PR6 family with his guidance. Sir, your presence truly elevates this interview. Before I go on, to Father Evaristo, thank you for your prayers. We were stirred by the devastating effects of both typhoon, Super Typhoon Tino and Super Typhoon Tuan. Indeed, prayer goes a long way. Maraming salamat po. As we gather here today for our flag raising and awarding ceremonies, allow me to express my heartfelt gratitude to each and every one of you. The past days have not been easy, as Typhoon Tino once again tested our resilience and dedication. Many of you continued to serve despite personal hardships, ensuring the safety and security of our communities, even as your own families and homes were affected. This kind of selfless commitment truly embodies the heart of a bagong police ng PRO6 para sa bagong Pilipinas. Nagsiservisyo ng mabilis, tapat at nararamdaman. Mga pulis na kasaligan, kaapin at kaagawan ng Minister Visayas. Despite the challenges brought by the typhoon, our men and women in uniform have shown that duty never stops. Our continued accomplishments in our campaign against illegal drugs, illegal gambling, and other criminal activities are truly commendable, most especially on our accomplishments pertaining to most wanted persons, the collaboration and the unending support from the 3rd Infantry Division, led by Major General Samson. We have accomplished 2 most wanted persons in the national level with
a resounding reward of 3.5 million and 2.5 million respectively. A round of applause for the security forces, the armed forces, the Philippines, and the Philippine National Police. Indeed, we ensure that Western Visayas will be peaceful and orderly. The topmost wanted personnel is proving that our collective determination remains firm in upholding peace and order. These milestones are not just statistics. They are lives changed and communities made safer. Equally noteworthy were our continued community engagement that never stopped. Your presence in relief operations, assistance missions, and local activities shows that our police service goes beyond enforcement. It is also about compassion, unity, and genuine care for the people we serve. Meanwhile, the successful launch of the first Cities Director's Cup by the Iloilo City Police Office showcased not just the marksmanship, but the unity, camaraderie, and the strong partnership that we have with the community. It was a reminder that even amid adversity, the spirit of teamwork and fellowship continues to thrive in our organization. Today, as we recognize our awardees, I want to personally congratulate you for your dedication and hard work. Each award represents more than just recognition. It is a reflection of sacrifice, courage, and passion in public service. We continue to make PRO6 proud. As we begin this week, let us draw inspiration from our shared accomplishments and continue working together with dedication to make Western Visayas safer, stronger, and more united. To all of you, my PRO6 family, thank you for your unwavering service, courage, and heart. Mabuhay ang bagong PNP, mabuhay ang Armed Forces of the Philippines, mabuhay ang PRO6, at mabuhay ang tayong lahat. Pati si Brigadier General Josefino Ligan, ang Regional Director sa Police Regional Office 6. Namigid kay kada Lunes no, ang mga deserving personnel. Tagaan, hindi sila sa pagkilala. Kung ikaw nakahimo sa isang accomplishment, mas ma-inspire ka pagid kung magpursige kag ang imong award reserve naman ng inspirasyon sa iban. Ang iban makita nila si Amuni na tagaan sa award bangod sa iyang performance, ang iyang accomplishment sa PNP. Nagapati ako nga pwede ko man ina mahimo. Pinaagi sa akon simple nga paagi no sa pag obra sa akon nga mga katungdanan. Nainabing feeling na gina-recognize ka, nainabing feeling na ginatagaan ka sa importansya sa organisasyon nga imo ginaobrahan. Nain ang moral sa mga organisasyon nga gina-recognize nilang efforts ng ilang mga empleyado. Wala mo na makita ang difference kapin pagod ng imong naka-build ka sa maayo nga atmosphere tira sa inyong trabaho. Wala mo makita kung ano kadamo ang nag-inspire na magpadayon, magpursigi sa ilang trabaho. Muni no, kada semana. Hindi lang man sa regional office, may harapan ini nga ginahimo no, sa mga provincial and city police offices. Pero yung feeling ba lang nga ma-recognize ka sa regional headquarters? May mga may mga dugang na sila nga mga benefits kundi kita magsala kung may mga medalya kasi na nga mabaton dudugang ina sa leave credits mo. Correct me if I'm wrong lang sa mga kauturan dira sa PNP pero amo ina may mga may corresponding ina nga merit kung ano nga medalya, kung pila ka medalya
Di, sa sige-sige yang away ka absent kag nagadugang imo da nga leave credits di magamit mo gid sa ulihi. Kung ikaw mag-retiro na or kung may mga kinahanglan ka bala. Nangin dinapit sang PRO6 si Army Major General Michael G. Samson, Commanding Officer sang 3rd Infantry Division. So aton pamatian si Major General Michael Samson sang 3rd Infantry Division, Philippine Army. Racing and running ceremony here at PRO6. At this point, we would like also to thank our acting regional chief, regional staff, who is Colonel Jerome Apollo, to all regional staff and to all officers, men and civilian, mayunaga sa ating tanan. That we express my deepest gratitude for the honor of being invited as your guest honored speaker. Standing before you this morning, before fellow public servants who have devoted their lives to peace, order, and nation building is both a privilege and a humble experience. Here in Western Visayas, the PNP and AFP have long been brothers in service. Our partnership has stood the test of time. From maintaining peace and security to combating insurgency and terrorism, fighting criminality and responding to natural disasters, we have marched together, side by side, in the name of our safety and national security. This synergy between our organizations has become a model of cooperation. We have proven that the true strength lies not only in numbers or firepower, but in unity of purpose and mutual trust. I also extend my gratitude to the PNP, especially the men and women of PRO6, for your responsible role in our campaign against the communist terrorist group. You have been our primary partners in the enforcement and prosecution, ensuring that those who threaten peace and stability are held accountable. Under the rule of law, and you have also been relevant force multipliers in the community support program, reaching out to far-flung barangays and helping communities to drag those from the sea of insurgency. In combat operation, you kindly have rehabilitation and terrorist collaboration have saved lives and contributed greatly to our operational successes. Because of our unified efforts, the CDG in Western Visayas has collapsed. We are now ready to declare the region insurgency-free. Through the efforts of these dismantled and non-state personalities and community radio Manay are already their demise. In fact, just last 3 of November 2025, our joint forces arrested another CTG master personality, the overseer of KR Manay. We in the armed forces are proud to have the PNP as a partner on every front, whether in counter-terrorism, anti-criminality, humanitarian assistance, or disaster response. Truly, the blue and green have become a lasting symbol of unity and shared purpose in safeguarding the people of Western Visayas. Now, allow me to share a brief message to our young police personnel who are just beginning their journey in service. You are the future of this institution, the next generation of protectors and peacekeepers. Take good care of your will and your reputation, for these are treasures that once lost are hard to regain. Remain humble and never hesitate to learn from others, especially from your senior officers who have walked this path before you. I share this message from my own experience, as I'm near the climb in the military career, in less than a year left before I hang my uniform. I take pride in saying that I am proud of the mentorship and guidance of the senior officers and NCOs. They shape not only my career, but my character. And so, to our young blood, I urge you to listen to your elders, value their lessons, and carry their wisdom with you as you grow in service. As we look forward to the future, may we continue to strengthen our collaboration
not only as institutions, but as brothers in uniform, bound by duty and love of country. Together, let us build a Western Visayas that is peaceful, secure, and prosperous, where families can thrive, communities can grow, and every Filipino can live free from fear. In closing, let me once again thank the leadership and personnel of Police Regional 46 for your wonderful and continued partnership. Let us move forward, united in purpose, unwavering commitment, and grounded in the belief that peace is our shared victory. Mabuhay ang PNP, mabuhay ang AFP, mabuhay ang ating bayan. But yan, si Major General Michael G. Samson, ang commanding officer sa 3rd Infantry Division, Philippine Army. So, kanami isang mensahe ni General Samson, nati, suno gani sa iya siya less than a year na lang, mag-retiro na siya. So, balantaya naman ang sino mabulos kay General Samson, no? Pero, kanami isang iya mensahe sa mga pulis, no? Sa flag raising, kag sa mga natagaan sa pagkilala ng mga personnel, nga dapat i-carry nila wisdom nga nakuha nila sa inang mga senior officers. Kaya balan mo ang tinuig nga eksperyensya nila, sina damo gid sila na sang natun-an, kag amo nang gina-impart nila sa mga ulihing tubo. Amo na nga kung may mga ginahatag nga instruction ang mga nauna sa aton, ang mga senior officers, amo na ang mensahe ni General Samson nga dapat i-carry tagid. Carry gid dapat sa mga pulis ang ina nga mga ideya, insights, wisdom nga magamit nila, no, sa ilang pagtrabaho bilang mga tagpatuman sa kalinong kagkatawhay. May mga eksperyensya ina sila nga way pa naton ma-eksperyensyahan. May mga pinasahi na sila nga mga inagyan na kung kamo ang maka-eksperyensya man sa kamo sina nga bagay, makaibalo na kamo sa inyong obrahon. Inabangod man sa mga gin-impart sa inyo sa inyong mga katigulangan. Mga katigulangan. Hindi ba man itigulangan? Mga senior officers lang. Kasi kinadlaw ni mga edad ng mga pulis nato. Pero mayong hapon gid sa inyo. Saludo gid kita sa serbisyo sa mga tuturante dira sa PNP. Even sa Armed Forces of the Philippines. Sang duwa ka bagyo nga ni, makita mo nga ara sila nagabulig sa disaster response operations, sa clearing operations, pagdala sa mga relief goods sa mga strategic areas, sa mga evacuation center. Dira mo makita kung ano kaaktibo ang aton nga kapulisan kag militar. Gin-discuss man ni Major General Samson, no, ang pila ka mga nalabot sang Philippine Army. Nalabot sang Philippine Army diri sa aton sa Western Visayas kung paano na neutralize ining mga opisyales sang 3rd Infantry Division. Opisyales sang New People's Army. Paano ini sila na neutralize pinagi sa mga focused military operations. Dira mo makita kung ang na buligan ng mga buligan ng mga rebelde bala nga magsungka. Isa man ina sa advocacy na dapat ang mga former rebels mabuligan. Hindi man pwede nga nagsungka na sila, ang i-expect nila sa ilang pagsungka. Nati dapat may ma-offer man kita sa ila para natin ma-realize nila nga diri dapat ang alagyan na aton usuyon kaysa sa diri nga dalan nga ti way sang kasiguraduhan. Labi pa kung may pamilya ikaw, anong mas pilion mo? Siyempre dito kagidya sa makahatag sang stability, makahatag sang mas maayo nga busdam lang para sa imo nga pamilya. Ikadamo sa mga nagkalamatay nga mga rebelde nga pila ka tuig, pila ka dekada nila nga wala makita ang ilang mga pamilya, pero anong natabo sa pila ka mga enkwentro, dira pa sila nagkakapatay kag malamig na nga bangkay sang sila ang makita na sang ilang mga himata kag pinalangga. Hindi naton gusto nga amo na matabo, amo na hindi gusto matabo sa 3rd Infantry Division. That is why sige-sige ang campaign sa Philippine Army. So,
kanina, no? Ang awarding ceremony ay pinaghatag sang inspirational message na bilang guest of honor and speaker si Major General Samson. Makita naton na nagbatsyag gid ang mga rebelde, no? Sa asod-asod ng mga operasyon kag do biyahon na lang hindi sila. 27 minutos makaligid sa takna alas 2. Mag-atag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Ng mata, kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalako ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591.
Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At ito ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikano kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
Kung musika nga lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Taong nagtutulakan sa aking hidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling atin ay ganda ng aming musika ay natutong umawi. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about our life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building, at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about our life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. 40 minutos, magaling sa taknang alas 2 sa hapon. Parayin ka muna nagapamati diri sa Gapon sa programa Bantay Balwa. Mga kabinan, aside sa pagbantay sa lakat ng panahon, ang pagbiyahe sa mga sea vessels, ang Philippine Coast Guard District Western Visayas, idalom sa pagpamuno ni Commodore Ludovico Librilla, nagbulig sa pagpatuman sa force evacuation dira sa area sa Boulevard, Barangay Boulevard kag San Juan Molo sang November 10 ini siya, no? Kung kaina, November 10 ang base diri sa ginpagwa nga post sa Coast Guard District Western Visayas. Kung di kita magsala, kaina ini sa kaagahon, no? Nagbulig sila sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office sa pag-evacuate sa mga residente. Labi na ang mga ara sa mga lugar na makabig na ton high risk, ang mga ginabaha, ara sa mga coastal areas, kag ang mga lugar nati may mga landslide sa naman niya sa mga kaprobinsyahanan. Nagbulig man ini sila sa areas ng Guimaras. May pila ka mga residente man ang gin-evacuate. Hindi lang man kumbaga bilog nga Western Visayas ini may ara sila nga ginbuligan sa Guimaras, may ara man sa Antique. Mga residente naman niya sa barangay Hinalinan, Giha, Sabang West kag Paliwan sa Bugasong, Antique.
ang stranded to sang kahapon, no? Naglambot man sa 995. 19 ka vessels. Take shelter naman ang 61 tanan ka vessels kag motorbangkas. Pag stranded ang 427 ka rolling cargos. Sa labing ulihin, no, nga update from Office of Civil Defense Western Visayas, nagabot sa 8,970 families o kung 26,989 ka mga individual halin sa 136 ka barangay sa Western Visayas ang naapektuhan bangod siyang Bagyo 1. Ang 8,970 ngani ang bulto gid sini, no, sang mga residente nga nag-evacuate aragid sa probinsya sang Capiz. 7,728 gid ka pamilya sa Capiz ang nag-evacuate. Ang Guimaras actually may ari man na diri, no. Antique 754, 440 sa Iloilo kag 48 sa Aklan, pero ang iya sa probinsya sang Guimaras wala diri mag-reflect. Pero kung basehan tang information halin sa ground, ginatos man ka mga residente ang nag-evacuate. Bisan dira sa amon nga barangay, no, may mga nag-evacuate sa Rizal, sa barangay Huskin. Ang ara gidya bala sa Baybay ang ila balay. Malapit gidya sa Baybay. Pwede kung ning kaso nga magtaas ang tubig, posible gid nga maanod sila sang tubig ba. Amo na nga tigin evacuate ini sila. Pero ang isa gid sa nanamian naton subong, no, tagaan naman sang pagkilalang ginahimo na preemptive evacuation isang city government naton. Makita naton ang Rojas City, ang Banwas ang Hordan Guimaras dira, no, makita ta ang pag conduct sang preemptive evacuation. Ginatos ka mga residente ang nag-evacuate kag hindi lang basta-basta nga gin-evacuate. May ano man, no, may bastante man nga pagkaon nga ginhanda ang local government to ensure nga mahatag ang kinahanglan sang mga residente. Pero kay ina sang aga nagpalauli naman, hindi sila matapos nga nagmaayo na ang sitwasyon. Pasalamat lang kita nga tisubong nga Lunes matamat na nga nagbalik ang maayo nga sitwasyon o kondisyon, weather condition diri sa aton nga area sa Western Visayas. Pero may mga nakita kita diri nga updates, no, nga posible pa may pila pa ka mga bagyo, no, nga posible magsulod sa aton antes magtakop ang tuig 2025. May isang reported nga na-injured. May pila man ka mga eskwelahan ang actually bilog nga bilog ka Western Visayas na lakip sa announcement sa Malacanang nga wala sang klase tugtugwas. Ari kuhaan nyo lang base before sang undas may break ang mga kabataan. After sang break sa mga kabataan, nagsulod si Bagyong Tino. Lunes to siya nagsulod kung di kita magsabi, Domingo, November 2, November 3 siya nagsulod sa aton. Pila to kaadlaw. Hasta Lunes, matamat na to na batsagan pagka sa Miyerkules. Pagka November 6 kag 7 may mga may mga nag-resume man sila sa classes, pero kalabanan gid sa mga estudyante ang wala nagbalalik. Bika relate ka mo, yung mga ginikanan dira. Pwede gid ka mo ka comment dira. Kagti subong nga weekend si Bagyo 1 naman. Ito gid no, pasulod gid sa sulusubrado ka semana. Pero ang masiling ko lang, hindi lang puro cellphone, dapat naga-review man kamo. Take time gid ang mga kabataan nga mag-review sa ilang mga notes dira. Hindi kamo magsalig nga wala sang klase, hambang lang kamo nga hampang. Pag-abot sang klase, basi nga way na kamo sa tingala, gabugdo wala gid ko sa minatun-an. Dapat may preparasyon na kamo sa pagbalik naman sang klase. Kiti hasta buwas wala klase mo. Miyerkules na, hopefully wala na sang weather disturbances. Para nga tayo yun ang pag-eskwela sa mga kabataan.
Sa una nalipay kita nga wala klase. Kita ang eskwela pa lang. Pero na-realize naton bilang mga ginikanan, importante man nga dapat may klase kay walaan mo halin sa nagsulod ang halin sa nag-pandemic pila ka tuig man nga nagantos ang aton nga mga kabataan. Salamat lang kita nga tinalagpasan na nato ang pandemic. Nangin challenge ang paano bala ang learning, paano mag-adapt ang mga kabataan sa mga ginatun-an mo, mga module bala da makuha may na-learn giman sila bala dito or base nga ginikada lang ang nagasabat, di ba? At isa tapos na nato ang amo to nga nga pagpanghangkat sa edukasyon. Nainggit yung face-to-face classes, di galing subuti. So, sige-sige naman ang bagyo, may mga linog. Masiling talang tudluan tagit ang aton mga kabataan nga maging resilient man. Na dapat makahibalo sila nga kung may linog, anong obrahon, kung may bagyo, anong obrahon. Puduti, dapat na ang sa nakita naton sila nga dapat kada isa sa aton may role dapat sa pag-evacuate or sa disaster response. Ikaw direkto ka. Ikaw ang madalas ang bag. Diri ka. Diri kita nga lugar ma-evacuate. Diba ginistoryahan bala bilang isa ka pamilya, hindi nga kanya-kanya. Binog man ina, tsunami man ina, or ano man ina nga sahi isang kalamidad. Pero damo kinsa natunan man ang mga kabataan sa pila ka semana ang paano sila sa evacuation, iban gid yang mga kabataan ngati nasubuan man sa mga munang sitwasyon, pero ting iba nalipay mga damo sila sa playmates sa mga evacuation center. Kung may choice man lang ang mga kauturan wala man sa may gusto mag-evacuate, laing gid yang ara ka sa balay nyo. Pero may nakita kita nga video nga ang isa ka responder ginapatagan niya ang isa ka senior citizen na kinahanglan namon kamo i-evacuate subong hindi ta napagulaton nga maglain ng tiyempo kay karon sa gabi taas ang tubig mabudlay mag-rescue sa inyo. Di ba? Matawhay, hindi nga pahugon abala kada hindi ka dalian nyo na mga amo na hindi ako sina ang proper way. Amo na nga ang mga rescuers naton sila trained ni sila sa pag handle sa mga amo sini nga mga tao ngati nabudlayan abi nga mag-evacuate nyara gid nga nagabalik pagani sa ilang mga balay. Mga rescuers ka saludo gid sa inyo. Di basta-basta ang ginahimo nyo kada may kalamidad 24/7 kamo nga nakabantay ang kabuhi ninyo ina-offer ninyo para nga makaluwas kamo sa mas madamo nga tawo to the point nga malipatan nyo na ganing inyong kaugalingon nga pamilya nga ma-rescue. So muna nga kung may mga rescuers kamo dira nga makita, pasalamatan nyo gid sila. Madamo gid nga salamat sa inyo. Kaya kung wala kamo mabudlay gid ang paano kita malakpasan ang mga sakit sa kalamidad nga maglabay sa ato. Kinatamyaw ko gid sa mayong hapon, nakatutok gid sa ato si Tita Amalia Cubita, si Mingo Patrick John Herbes sa Miagaw. Tutok man sa aton nga pagpangalagan. Idugang talang ining balita nga kung nadumduman sa aton mga tagpalamati dira sa probinsya sang Negros, may 6 ka mga drivers nagpositibo ini sila sa drug test. Pero ang process na may confirmatory test pa ina. Kag na-confirm nga positive sila. Manduan sang gilayon nga nagpagwa sang Amando ang LTO Negros Island Region through the leadership ni Director Jack Kunlo na i-revoke ang lisensya nila. Piligro ini sila sa dalan. Labi pa kung makatira sila sini. Delikado ini para sa mga pasahero ni lifetime ban. Kanugo, no? Kabudlay magkuha lisensya pero
hindi ka na nakakuha liwat eh. Anong process? Sinaman magkuha ka, may drug test na dayon, di ba? Before. Pag-renew, may drug test man. May kagigilila luwas yan. Tapos kung public utility vehicle driver ka, may mga amo pag-insin, may mga uplan na rabas pag sigurado, gid utang mo gid sa risgong imo nga palangabuyan. Anong matabo ni sa ila? Mo naman ang pamangkutan, no? Anong matabo sa ila? After ka positive sa siguro subong naisip nila ni nga ay tani wala na lang ko nagamuna, no? Ay paghinulsol man nila sa ila. So sa nasiling ko na ang problema sa illegal na droga, once mo umpisahan mo ina, inuig mo ina nga pagkadalon. Hindi lang kung ano ka strong ang imo nga will na untatan ang problema mo sa drug addiction. So damo gid nga mga kauturan ta ang nagakadalman sa sini nga problema. May risgo gid yang mga trabaho. Kung na magpaminsan ka mo sa maayo, kung ano man ang mga gina-intrahan nyo dira or ano man ang ginahimo ninyo sa inyong kabuhi, paminsar gid sa maayo before ka mo mag-decide. Huwag ka mo kabalo, basi mo ng rason para nga magka-problema ka mo or duga nga problema sa inyong pamilya. 53 minutos magaligid sa takna ng alas 2 sa hapon. Ang iban pagid nga mga balita patpaton nato sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Bantay. Pinapasalamatan ang ating mga kaugdanan sa technical side. Sa studio, Mr. Vermor Aventura, sa transmitter, Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Inyo na ba nga ang mga labing hinakasayura, ulam, ublang, tugtog sa masunod atong mga pagkulog danay sa Bantay Banwa.